Rochelle, umpisa natin doon sa gusto mong mangyari. Ang gusto ko po mangyari is yung sustento lang po para dun sa apo ko. Yung anak po nung anak kong panganay. Kung ano po yung kaya po nilang ibigay para dun sa apo namin. Kapal ang mukha nito. Pero sinasabi naman nila na ginagampanan naman nila ang abot ng kanilang makakaya. Hindi ba ito totoo? Hindi po. Ha? Pag-usapan natin yung nangyari sa ospital, halimbawa. Opo. Yung may bayarin na 1,550. Opo. Sabi mo, sasagutin mo yung 1,000, kanila na lang yung 550 po. 550. Yung ba ay nagampanan nila? Hindi po. Sinungaling ka. Nangako po sa akin yung mother nung lalaki na babayaran. Si Rhea ito? Opo. Nababayaran daw po ng bay katapusan ng September. October ko siya ni-remind. Ngayon, chinat ko po siya, hindi niya sinisin. Tapos biglang yung hipag niya pong bakla, siya po yung nag-voice message sa akin na normal lang daw po na gastusan ko yung anak ko kasi anak ko yun. Gigigil ako sa'yo. Samantala, ayon doon sa aking nabasa, si Farah, tama ba, ang Opo. nangako? Opo. Anong kanyang ipinangako? Na ano po, siya daw po ang sasagot ng panganganak ng anak ko. Tapos yung pabahay nga daw po, kukunin daw po niya yung anak ko. Pabahay lang po, parang libre lang po sa Okay. kanila. At doon niya patitirahin si Renz at saka si Si Miel. Miel po. Kaya nagalit po siya sa akin nung sinabi ko na puro lang kayo salita, wala naman kayong ginawa. Kasi totoo naman po yung sinabi ko. Sinungaling ka. Gigigil ako sa'yo. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Wala naman po talaga sila. Naglakad po sa ospital para po makalabas yung anak ko. Ako po yung nag-asikaso. Naghahatid po siya ng pagkain kasi doon sa ospital po na pinag-anakan ng anak ko, bawal po ang bantay. Ngayon, ang madaling salita lang naman po yun, kung babayaran niyo yung 550 o hindi, kasi sa hipag ko po yun hiniram. Ngayon, hinihingi niya po yung account ng hipag ko. Tapos tinatanong ko po siya, bakit kailangan mong hingin yung account ng hipag ko? Eh kami ang nag-usap ng hipag ko. Kumbaga, ako na yung kausap doon sa hiniram. Kasi nga lasinggera ka. Hinahamon po nila ako ng baranggayan daw kasi pinagdadamot daw namin yung bata sa kanila. Kasi kumbaga, sa akin po, Tito Boy, bilang magulang, ang sakit po sa akin kasi nung ganun eh. Yung parang sinisilip nila yung pagiging magulang ko. Parang hindi po ako naging mabuting nanay doon sa anak ko kasi nagbuntis po ng maaga. Totoo, hindi ka mabuting magulang kasi pinabayaan mo yung anak mo. Pero hindi ko naman po kasi kayang saklawin yung 24 hours, bantayan ko po yung anak ko kasi may mga malilit po akong anak, 6 po ang anak ko, Tito Boy. May 10 months pa po ako. Panganay po yun yung nagbuntis. At saka parang may mga usapan pa na sinisisi ka dahil nabuo naman daw ang iyong apo doon sa bahay ninyo. Kasi nga po, naging maluwag po ako sa anak ko, pero pinapaliwanag ko po yung sa anak ko na okay lang mag-boyfriend ka ha, pero kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral kasi nakita mo naman yung buhay natin ngayon, halos mag-ahagilap ako ng kakainin sa labas pa. Minsan po nagigising ako ng madaling araw, umiiyak ako kasi nahuhuli ko po nandun yung pamangkin niya, nandun po yung lalaki sa kwarto ng anak ko. Wala na po akong magawa, ano pang gagawin ko. Kaya sabi ko, ang hirap po sa isang magulang na parang kine-question nila ako sa pagpapalaki sa anak ko. Sa sama po ng loob ko, nakapagsalita po ako na hindi namin ipapakita yung bata sa kanila. Sobrang gipit po kami, pambili ng diaper, parang delay po sila ng pagbigay. Ha? Tapos po nang huli po sinasabi niya, hinamon niya po ako ng barangay, may mga voice message po sa akin na paano mag-usap daw po kami sa barangay para daw ano kasi kung tutuusin daw po, minor daw po yung pamangkin niya, may karapatan daw po sila dun sa bata. Eh minor din naman po yung sa akin, babae pa po yung sa akin. Kayo ba'y nakarating na sa barangay? Hindi po. Saka sinasabi nila, sana isang linggo sa inyo, isang linggo sa Hindi kanila. po, wala po akong binanggit na gano'n. Ang napag-usapan po namin noon is kapag nag-aral na po next year yung anak ko ulit, ang sabi ko po, sige pag habang pumapasok yung anak ko sa inyo yung bata kasi may baby pa po ako. May nakapagsabi sa akin na meron daw balak kayo ipa-adapt sa iyong tiyahin ang bata? Hindi po, sa totoo lang po, naging issue po talaga yon kasi nga nung nilihim po yun ng anak ko. Tapos ngayon po, parang masama man pong sabihin, nabiro ko lang po yun sa anak ko kasi matigas po ang ulo ng anak ko talaga. So, biro yun? Opo, hindi po yun totoo kasi tutuusin po, Tito Boy, ayaw nga po ng asawa ko eh. Nadalin talaga sa kanila kasi mahal na mahal po ng lolo yung apo niya eh. Mahal na mahal pero hindi nyo matustos sa pambili ng Pampers? Sa ngayon, nagsasama pa rin
si Renz at saka si Miel? Pumupunta po siya doon. Pumupunta sa bahay Opo. ninyo. Pero hindi pa sila nakabukod o di kaya Hindi po. nakatira pa rin sa iyo ang Sa akin anak. po. Okay. Ano ang gusto mong kalabasan itong ating pag-uusap na ito? Sustento lang po dun sa bata. Yun. Kahit hindi na po sa anak ko. Kasi anak ko naman po yun talaga eh. So walang regular na amount na iyong Wala hinihingi. Kung ano lang ang pangangailangan ng iyong apo, ay Opo. sagutin sana Opo. ni Renz at ng kanyang pamilya. Opo. Titingnan natin kung anong magagawa ng Cayetano in Action dito sa inyong problema. Salamat. Thank you po. Rhea, Farah, kanina, inyong narinig ang salaysay ni Rochelle. Ano ang bersyon ng kwento ang meron kayo? Sige, Rhea. Unang-una po, siyempre, masakit din po sa akin yung mga naririnig ko sa kanya. Pare-pareho lang din po kaming mahirap. Pero sinubukan ko po. Halos lahat po ng kaya kong gawin. Halos doon po ako natulog sa ospital na 3 araw. Ako po ang doon sa bata, sa anak niya, kasi hindi po rin siya halos nakakabantay. Kasi po may baby rin po siya. Mas marami po yung anak niya kaysa sa akin. Ako po yung nagbantay doon sa anak niya. Sinabi niya kanina na hindi naman daw kailangan ng bantay dahil bawal magbantay. So ang ginagawa mo raw ay nagdadala ka lamang ng pagkain. Siya po ang nagsabi na wag ko daw pong iwanan yung anak niya. Halos lamukin na po ako doon. 3 days po ako. Hindi pa ako nakakapasok. Nung tinakbo namin sa ospital ang bata, hatid sundo pa yan hanggang sa pag-uwi, paglabas nila ng ospital, kami pa rin. Farah, yung mga pangako na sinasabi ni Rochelle, na yung pabahay, diapers, at yung mga tulong. O, pag nabigyan ako ng pabahay, ang nasa akin lang, yung anak mo, o yung apo ko, kahit kami ang mag-alaga, okay lang, kasi marami kang anak. Ang masakit lang doon, Tito Boy, sasabihin sa amin, wala kami sinusuporta. Uling chat nila sa akin, Tita, isa na lang po ang diaper ni Sky. Tito Boy, isa na lang yung diaper ng apo niya. Apo rin namin. Paano? Isa na lang. Pero nalalaman ko, Tito Boy, nagiinuman sila ng alak. Pero ba ang diaper ng apo mo, nag-iisa na lang? Hindi mo maabunuhan? Sorry po my word, Tito Boy. Napakasinungaling yung babae na yan. Every other day, ilang diapers bibili ang hipag ko. Tutulong ako, bibili rin ako. Pero magugulat ako, Tito Boy. Ubus na kaagad yung 80 pieces o 50 pieces na diaper sa loob ng 2 araw. Sasabihin pa ng lalaki, ng asawa niya na, antayin lang natin sumuko sila. Papapalit na natin apelyido ng bata. Ipapaampun natin yung bata. Word of paampun, isipin mo, Tito Boy, ano kami? Buhay pa kami, buhay pa pamangkin ko. Buhay pa yung kapatid ko, buhay pa yung hipag ko. Kung bababa lang ang Diyos, siguro, Tito Boy, isa na siyang binatukan. Matauhan ka sana. Magsabi ka ng katotohanan. Nagtatrabaho si Renz? Sumasadline po siya ngayon, Tito Boy. Kahit masakit, pinipilit po talaga namin talaga, Tito Boy. May ambag niya din yung... At ang kanyang sweldo ay napupunta sa bata. Opo, Tito Boy. Hindi kami humihingi. Bulto-bulto po siyang bumibili ng pampers, bulto-bulto, gatas ng Tito bata Boy. para makatulong lang. Kasi na, iba-iba po yung naririnig niya sa magulang ng babae. Oo. Masakit para sa Super. bakit magulang ako, naririnig ko. Mama, Super, bakit Tito ganun? Boy. Sinasabi nila sa akin. Pag sumuko na raw ako, ilalayo na raw nila si... Ilalayo na nila Ice yung sa apo. akin. Siyempre, Pero ngayon hindi masakit po pinagkakait. yun. Nakikita niyo yung bata. Ngayon po kasi, Ngayon, Tito Boy, kasi- hindi na pinagkakait. Kasi nagbibigay na yung pamangkin ko doon sa apo ko eh. Kung makikita niyo yung pamangkin ko, Tito Boy, may sakit yan. Ano ang kanyang sakit? Generalized epileptic po siya. Epilepsy. Okay. Apo. Tapos ikaw, alam mong biyenan ka. Tapos sasabihin mo doon sa pamangkin ko na, isang alak naman dyan. Manlibre ka. Eh di, sabi ko sa kanya, unahin mo yung anak mo kahit hindi ka magbigay sa nanay mo. Gaano kadalas yung nakikita yung iyong apo? 2 beses lang, Tito Boy. Once na blue moon lang po talaga, Tito Boy. Ayaw nilang Tapos kung ipakita. dalhin po sa bahay, maya't maya po nakatingin sa oras yung mga anak ko. Ay ko, bakit? Ano bang Kasi mama, Chat ng chat. mahigpit sila, papa, tsaka si mama. Bakit? Hanggang lang daw po kami, hanggang 10 lang daw po kami. Hindi daw po kami pwedeng tumagal para daw po makaulit. Masakit di po ba? Pero sabi naman Apo niya, ko? pag bumalik sa school si Miel ay wala naman daw problema. No, Tito Boy, malinaw ang usapan. Every week, ipapakita yung bata sa amin. Yung sinasabi niyo yung pag-iinom, ano yun? Sinong umiinom? Si Rochelle? Sila Rochelle.
Hindi ako naghamon ng barangay, Tito Boy. Siya. Yung sinasabi niyang 550 na utang na 1,500, Tito Boy, wala siya sinasabing 1,500, Tito Boy, ang utang niya. Malinaw na malinaw, 550. 550 lang po. Walang Pero Tito Boy, kung 1,500. sisingilin niya yung 550 na yan, Okay naman, babayaran ko. walang problema. Sana naisip niya, Tito Boy, kung paano nagsakripisyo ang hipag ko at 2 pamangkin ko na 3 araw na hindi pumasok sa eskwela at ang hipag ko natutulog sa sahig ng papag ni Miel, ng anak niya, para lang bandayan lang yung anak niya, bago umalis ang hipag ko, iniiwanan pa ng gatas, pagkain, ganito. Noong mga panahon na ginagawa niyo yun, Rhea, nasaan sila? Nasa bahay Nasa po. bahay nila, natutulog. Natutulog Ang po. napipikon din kasi si Rochelle, pag sinasabing, kasalanan nyo naman, nabuo ang batang yan sa Wala pang- bahay ninyo. Tito Boy. Bakit yung pinapayagan na matulog si Renz? Madaling araw, dumadaan sa bahay nila, Rochelle. Hindi po ako pumapayag doon. Kahit na madaling araw po, nakikipag-away ako sa anak ko. Kasi may nagchat-chat po sa kanya na pumunta ka dito, tambay tayo dito sa labas, ganito, ganyan. Anak niya rin naman ang napapapunta doon sa Anak anak ko. niya. Kaya sabi ko gabi na, Mama, magagalit si ganito. Saan ka nasasaktan, Rhea, dito sa kwentong ito? Doon po sa wala kaming naitulong at saka yung ipinagkakait sa amin yung apo namin. Yun lang po ang hinihiling ko, yung apo lang namin. Yung bigyan nila kami ng time para magkaroon, makasama rin namin yung bata. Pero yung dalawang oras, napakasakit po yun. Nakikinig si Rochelle sa ating pag-uusap na ito. Ano talaga ang gusto niyong maunawaan ni Rochelle? Yung bigyan lang naman po kami ng karapatan sa bata, sa apo namin. Kasi, siyempre, pareho naming apo yun eh. Hindi naman po kami nagpapabaya sa suporta eh. Kahit na tricycle driver po yung asawa ko, pinipilit po namin pagkasyahin. Kahit noodles lang ang ulam namin, sige, basta may maibili kami ng pampers at gatas ng bata. Hindi ko po kayang tiisin ang apo ko sa totoo lang. Ang nasa sentro ng usapin ito ay 2 minor de edad na Opo, mga opo. magulang. Opo. At higit sa lahat, isang bata. Opo. Diba? So, tingnan natin kung saan makakarating itong ating pag-uusap. Pero maraming salamat sa oras at tiwala na inyong ibinigay sa amin dito sa Kaitanan Action.